Josie Page po, a retired police officer from the Philippine National Police. And of course, kasama ko po yung aking partner forever. Forever daw. And I do believe in that. Nandito po ang aking asawa, retired General Robert Page. Yes! And ako po ay kasalukuyang, nag-retire po kami pareho na, retiro na po kami pareho. Siya 2012 nag-retire, ako 2013. After that, join kami naman sa academ. So, nagturo, nag-aral, muli, retired na. Kasi sabi nga nila, retired na tayo, but we are not tired yet. So, we have to continue our lives. So, nung time na i-introduce sa akin si Alta Immune, Abs Vivian and Abs Raul, together with our friend, na kakilala namin, kasama namin sa Rotary, pumunta ng bahay namin. And ang kausap, si General. So ako naman, parang alam niyo ba yun, yung may ugali tayo na, ano ba to? Sabi ko, ang dami-dami ng mga ganyan-ganyan, parang may mga iba-ibang produkto, tapos pupunta, tapos pag tinay ko, parang wala naman. Parang ganun ba? So, dahil kaibigan mo, you have to please them. Diba? So, yung nangyari sa amin, pagdating nito ni Abs Raul at ni Abs Vivian, ang totoo, ang mister ko lang yung humarap sa kanila, pumasok ang loob. Ang dating ko suplada. Kasi iniwanan ko sila, sabi ko, sige lang kayo na lang mag-usap dyan. Then si Abs Raul na-present, ako, nada. Kung parang wala lang, sige lang, mag-present na kayo dyan. Pero, hindi nila alam, nakikinig din naman ako, nasa loob ako, pero nakikinig ako, nakikimarites din ako. So, nung matapos na yun, nung matapos na sila mag-usap-usap, pre-set na yung sinasabi nating grade 6 lang ang inabot, pero tingnan nyo naman, di ba? Kung ano na siya ngayon. Ang sabi nga, hindi naman yan sa may pinag-aralan. Yan ay abilidad yan. So, in short, kumuha kami ni Mr. ng isang package just to please our friend. Kumuha kami ng isang package. Tapos, nung pinuha namin yun, isinantabi ko lang yun. Sabi ko, yung oil lang ang kinuha ko kasi sarap sing-sing-sing-sing. Parang siya mo lang hindi nila. So, ganun ang nangyari. After nung 2022, that was 2022, actually kinasal yung anak namin na bunso. That is January 8, kinasal. So, nung kinasal sila, for your information, dati po ako malaki, chubby po ako. Nagretiro po ako sa serbisyo, malaki po ako. I am 81 kilos. I'm 81 kilos. So, isipin nyo kung ano yung 81 kilos. Kung maipapakita ko lang sana dito sa screen yung aking dating kaseksihan, para hindi nyo masabing ako'y nagsisinungaling. But then, yun yung nangyari. I'm 81 kilos. Then, after nung kasal nung anak namin, that is January 8, after 2 months, inatake na ako ng sakit ng tagiliran. So, anong nangyari? Siyempre, pag may naramdaman tayong sakit, saan tayo pupunta? Doktor. Nagpa-check up ako. In-injection na nga ako kasi grabe na yung pain. Hindi na halos ako makatayo dahil nangangalay yung mga binti ko. Tapos parang basta mahirap yung ano niya. So, nagpa-ultrasound and the result was, I have a gallbladder stone. So, nagkaroon ako ng gallbladder stone na that is, I think, 1.7 centimeter. Tapos marami siya. Sabi ng doktor sa akin is, kailangan operahan, kailangan tanggalin. So ano daw ba yung pinagpipili pa ako ng gusto kong operation? Meron kasi laser, merong bubuksan ka, hihiwain. So sabi ko, depende. Kasi yung anak naming nurse, yun yung nagpa-schedule. Sabi niya, kailangan talaga tanggalin yan. So kailangan natin pa-opera ka na. So at first,
Kasi sabi ko, nga naman, parang ano. Although, ang katotohanan, ayaw ko na talaga magpa-opera. Kung may doktor dito, may nurse dito, siguro nakakaintindi sa tinatawag na explore lab. Ako po'y explore lab na, kasi nabaril na po ako. Okay, so ayaw ko na po sana magpa-opera, ayaw ko na magpa-open ulit ng katawan ko. So in short, naisip ko, sabi ko, operasyon na naman. So naalala ko ngayon si Altain yun. Sabi ko kasi, narinig ko yung usapan nila na ganito yung mga ano niya, yung kanyang benefits pag nag-take ka nito. So, yung Altain na isang tabi ko, nilabas ko ngayon. And then I decided na hindi na magpa-opera. So, sinabihan ko ng husband ko, sabi ko ayaw ko pa-opera. Sabi, bakit? Naka-schedule ka na. Kinontak niya na rin pati yung kanyang kaklase na mga doktor sa General Hospital sa Camp Crame. Pina-schedule niya rin ako. But then, nag-decide pa rin ako na sabi ko ayaw ko na magpa-opera. Kung makakaya din lang naman, o may inom lang akong gamot na para matanggal, why pa magpa-opera? Yes. So, yun na, si Altain yun, pumasok sa buhay ko. Tawag ko dyan, magic. The magic medicine. Yes! So, nag-take ako ng Alta. Doon na nag-start. Pati yung mga anak ko, sabi niya, bakit mag-Altain yan? Ano ba yung Altain yun? Sabi ko, sige lang, subukan ko. Wala namang mawawala, di ba? So, tinry ko. So, nag-start ako August, na tapos yung ultrasound ko, then yun na, nag-start na ako uminom. After nun, after 3 to 4 bottles na na-take ko, nagpa-ultrasound ako ulit, month of September. So, August, September lang After that, nagpa-ultrasound ako ulit, sabi sa akin ng doktor nung nakita na yung result, anong ginawa mo? Patak ako ng Altain. Nag-start ako ng Altain 2 tablespoon, not only teaspoon, but 2 tablespoon every 6 hours. O, di ba? Very safe ako sa sarili ko. That is called my power dose. Yes. So, ngayon, patak-patak na lang kasi okay na ako. Kasi September, nagpa-ultrasound ulit ako. Yun nga, nagulat ang doktor, bakit hindi ko na daw kailangan magpa-opera. Diba? So, that is the beauty and the magic of Altain. Yes. So much for that. And sana na-impart ko kung ano yung nangyari sa buhay ko, sa sarili ko, na napagaling ako ni Altain yun. Alam ko, hindi lang ako matutulungan dito at natulungan, maaaring maging kayo isa sa atin dito o lahat kayo dito matutulungan ng ating produkto na we provide. Yes. So, magandang gabi po o magandang hapon sa ating lahat.